So yan mga paps, nagpahinga yung ating jackhammer. Kailangan check upin natin kung anong problema. Bigla na yung umandar. Ibuksan natin yung kanyang tornilyo sa 2, 3, 4, 5, 6. So yung tatanggalin natin. Okay. So ayan, natanggal na natin. So siyempre mga paps, ang gagawin natin dyan na dito muna tayo sa basic. Siyempre check natin yung cord kung okay. Kung wala naman, check natin yung carbon. So ito yung kanyang wire. Ayan, plug papunta dito sa input. Ayan, itong kanyang gray at saka blue. So yan natin testerin natin. So yan mga paps, yung plug dito meron din siyang kasariling fuse, nakabuilt na fuse. Check mo natin yung fuse, baka yan ang problema. So okay naman. So yun yung ating tester. So ito yung brown, punta sa plug. So okay yung brown saka plug, galing ng fuse. Pumasok, papunta dito sa plug. Okay. Yung brown ay yung kanyang blue line. Yan ang putol. So walang reaction ng continuity. Okay, hanapin natin. Usually yan mga paps, dito lang yan. Minsan sa puno, minsan naman dito. So hanapin natin ngayon kung saan ang salarin. So yan mga paps, nabaklas natin. So adjust tayo dito mga 10 cm galing sa puno. O gawin natin 15. Total mahaba naman itong kanyang wire. Kulang-kulang 3 meter yung wire nya. So putol tayo rito. Kasi ito yung madalas na nagagalaw. Yun yung puputulin natin. So matik yan mga paps. Putol tayo rito. Yan. Yan. Putol na. Lalo na nasira. Hindi. Ayos. Re-repairin natin. Kasi mahirap magtibag ng walang jackhammer. Diyos ko po. Matigas ang hollow blocks dito sa bansang tigang. So yan mga paps. Pinutol natin yung puno. So ito yung brown. Walang problema sa brown. Yan, okay yung brown. Ito yung blue. Oops. Kasi yung blue may problema kanina. Ito yung line ng blue mga paps. So wala. Putol talaga. So nandito ang problema. So yan. Naputulan natin to. So at nabalatan na rin. So ito yung check natin. So okay yan mga paps. So ang gagawin natin dyan is pagdikitin natin yung dalawang dulo. So ayan, magkadikit na mga paps yung dulo nya. Testing natin yung plug. Check natin yung plug. Kailangan meron siyang continuity dito. So okay na mga paps. Nahanap natin yung putol. So yung putol nya, pumutol tayo ng 10 cm or 15 ata to. So mga 15 cm, yan lang yung pinutol natin. Ganun kahaba. Okay. Yan ang kahaba. Galing na sa puno, sa may switch, papunta dito. So mga 15 cm. At ibalik natin pagkabit para magamit na natin ang ating jackhammer kasi mahirap pagtibag talaga. So yan mga paps, naibalik na natin sa dating posisyon ng kanyang switch. So testingin natin. So yan lang yung pinutol natin ha. Pinutulan na natin. At saksak na natin paps. Testing. Sure. Andar na to. Yun lang mga paps. So basic troubleshooting na tayo. Pag mga ganitong gamit,
drill, grinder, jackhammer, o kahit ano pa dyan. So pag nag-basic troubleshoot tayo, umpisa natin sa plug. Yung mga plug yan minsan may mga naka-built-in na fuse. Katulad nito, may naka-built-in na fuse yan, nandito. Tuklapin nyo na itong cover, kikita nyo. Tapos, check yung continuity nito. Itong dalawang terminal na yan, 1, 2, papunta rito sa kanyang switch. So, pag wala dyan ang problema, check nyo naman yung carbon. Minsan matagal na nagagamit, yung carbon naman napupudpud. So, yun lang. Sa huling yung kanyang winding, kaya armature. Pag minsan nasunog yung armature. Yun lang mga paps. Sana ay meron kayong napulot na araw paano mag-troubleshoot ng mga ganitong gamit. Okay, see you in my next vlog. Bye-bye and God bless you lahat. God love you all. Bye-bye.